Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay kung paano mag-identify ng neutral wire, live wire at return ng switch. Sa wiring connection, lalo na kung mga additional na installation, halimbawa actual yung ginagawa natin sa loob ng isang bahay, kung magdadagdag tayo ng ilaw o kaya outlet, wala tayong ibang pupuntahan para kumuha ng supply kundi ang junction box. Hindi lang tayo basta-basta magkukunik ng wire dito, kung hindi dapat alam din natin kung saan tayo magkukunik ng wire. Kung sa live ba, sa neutral, o sa return ng switch. So sa video ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-identify ng wire dito sa junction box. So nandito yung junction box natin, tatanggalan muna natin ng electrical tape itong mga wire. Itong gagawin natin ay live wire ito. May supply ito kasi mag-identify tayo ng wire. Ang wire niya ay 3 tapping lang. So ang ibig sabihin nito, ilaw lang itong ginagawa natin kasi 3 tapping lang. Itong wire nandito sa kaliwa, ito yung supply natin. At yung paitaas, sa ilaw yan. At ito namang pababa, switch yan. Yan yung setup ng junction box kapag naka-install sa walling. So tanggalan muna natin ng electrical tape. So ang hahanapin natin dito ay neutral, live at return ng switch. So sa pag-identify ng wire, huwag tayo masyadong magtitiwala sa color coding. May kanya-kanyang color coding yung wire. Pero hindi lahat ng gumagawa na electrician o kaya ng pagkaka-install sa wiring ay nakasunod sa color coding. Kaya kailangan, kahit may color coding tayo, kailangan gumamit pa rin tayo ng electrical measuring material. Kagaya ng test light o kaya multi-tester. So ang una nating ititest dito ay itong isang wire dito sa taas. Aalamin natin kung anong wire yan. Gagamit tayo ng test light. Ititest natin kung may current ba o wala. O ayan. Hindi umiilaw sa test light natin. Ibig sabihin, pag hindi umilaw, walang voltahe. 0 volt. So pag walang current, 0 volt, neutral yan. So ibig sabihin, itong isang wire dito, neutral yan. So dito naman tayo sa isa. Dito naman natin i-test. O ayan, may ilaw. Umiilaw yung test light natin. Ibig sabihin, live yan. May current. Hindi lang natin alam kung ilan ang current niya. Gagamit tayo ng multi-tester. Sukatan natin itong dalawa kung may makukuha tayong voltahe. Itong neutral at itong isa live kasi umiilaw. So nandito yung multi-tester natin. Ang setting niyan to 50 volt. So itest lang natin dito kung makakakuha tayo ng 220 volt. Ayan, may voltahe. 220 volt yung supply dito. Ibig sabihin, ito yung neutral, ito yung live. Itong isang wire naman ang ititest natin kung ano ito. Gagamit ulit tayo ng test light. Ayan, hindi rin siya umilaw. Ibig sabihin, neutral din yan. Pero hindi pwedeng maging dalawa ang neutral dito, isa lang. So, aalamin natin kung ito ba yung return ng switch. So, pag nasa kisame tayo, hindi natin alam kung nasaan ang location ng switch. So itong wire, sisilipin natin ito pababa kung nasa kisame tayo, kung ito nga ay wire ng switch. So kung wire nga siya ng switch, i-on natin. Ayan. May current siya, umiilaw. I-off natin yung switch. Ayan. Nawawala yung ilaw pag naka-off. I-on natin uli. Ayan, may ilaw. I-off natin. So, ibig sabihin, hindi ito neutral. Itong isang wire dito, ito yung return ng switch. So, sukatan natin ang neutral at ang return ng switch kung ano yung pagkakaiba. Ito yung neutral, ito yung return ng switch. 250 volt yung setting. Ayan. Walang nakukuhang voltahe kasi naka-off yung switch. I-on natin ang switch. Ayan, may voltahe to 20 volt.
I-off natin ang switch. Ayan, wala. So, ganun yung return ng switch. Makakakuha ka ng voltahe kapag naka-on yung switch, pero pag naka-off, wala siyang voltahe. Parehas lang yan dito. Pag naka-off yung switch, walang current. Pag naka-on, meron. Ayan. So, sa pagwawiring, kung halimbawa kukuha tayo dito ng supply, kung meron tayong additional na installation, hindi tayo basta-basta magtatap ng wire dito na kahit saan na lang dyan. Kasi kung halimbawa magdadagdag tayo ng ilaw, supply yung kailangan natin. Dapat dito tayo kukuha sa live at saka ang isa ay sa neutral. Kung halimbawa dito ka magtatap sa live tapos yung makukuhaan mo ng neutral, itong return ng switch, hindi yan ilaw. Kung outlet naman ang i-install mo, magdadagdag ka ng outlet, so dito ka lang kukuha sa neutral at live. Ito ang neutral, ito yung live. Kung magdadagdag ka naman ng ilaw, tapos gusto mong makontrol ng switch dito, isa lang ang switch, dito ka sa return magkukunik ng wire. So pagdating dito sa junction box, kailangan alam natin kung paano mag-identify ng wire. Para hindi tayo magkakamali kung magtatap tayo dito ng wire, o kaya kukuha tayo ng supply, hindi tayo magkakamali sa pagtapping. Kasi kung magkakamali tayo, maaring maging sanhi ng pagkasunog o pagkasira ng mga iba pang equipment dyan. So itong return ng switch, ito ang pinaka-importante. Kasi pag naka-off ito, wala itong supply. Baka mamaya, magkamali ka ng tap, baka mapagkamalan mo itong neutral, dyan ka mag-tap, magkakaroon ng trouble yung wiring mo. So dapat aalamin mo kung neutral ba yung napaglagyan mo ng wire o kaya ay return ng switch. So ang return ng switch, pag naka-on yan yung switch, may current yan. Pag naka-off, wala. Samantalang ang neutral nandito sa taas, wala talaga yan kahit anong gawin mo dyan kasi 0 volt yan. Ang live naman, laging may ilaw yan kasi live nga. Ang return ng switch naman, magkakaroon lang ito ng voltahe kung naka-on ang switch. Ayan. So, ganun lang kung paano mag-identify ng wire dito sa junction box. Kung paano malaman natin kung saan ang neutral, live at return ng switch. So, hanggang dito na lang tong video na to. Sana po ay may natutunan kayo dito. Salamat sa pakikinig at panonood.